Durant, gustong maglaro sa Miami Heat. Jimmy Butler, gusto nang makasama sa paglalaro si Kuminga. Ang daming natalo sa pusta sa Lakers. At Warriors versus Dallas, nag-viral ang assist ni Curry kay Butler. Ngayong araw, muling nagtagpo ang LA Lakers at ang Utah Jazz. Pinangunahan ni Lauri Markkanen ang Jazz upang makabangon at talunin ang Lakers. Nagbigay ng malaking kontribusyon si Jordan Clarkson para sa Jazz na nagtapos sa kanilang 3 sunod na talo kabilang ang isang pagkatalo sa Lakers noong Martes. Nanguna naman si Rui Hachimura sa opensa ng Lakers ngunit naputol ang 6 na sunod nilang panalo. Nagbigay rin ng suporta sina LeBron James at Luka Doncic. Si Doncic ay nagkaroon ng ilang turnovers habang limitado ang kanyang playing time. Nahihirapan sa shooting si Austin Reeves ngunit nakatulong pa rin siya sa playmaking para sa Lakers sa kanilang huling laro bago ang All-Star break. Sa isang malaking pagbawi, umabot sa 25 puntos ang lead ng Jazz, 2 araw lang matapos silang maiwan ng malaking agwat laban sa Lakers. Nagpakitang gilas si Walker Kessler para sa Utah na hindi sumablay sa kanyang mga attempts at naging mahalagang bahagi ng depensa ng team. Mas maganda ang naging shooting ng Utah kumpara sa Lakers na nahirapan sa kanilang opensa. Ginamit ng Jazz ang 2 magkahiwalay na runs sa ikatlong quarter para kontrolin ang laro at mag-lead ng malaki. Sa first quarter, mabilis na nakapuntos ng sunod-sunod ang Jazz upang mabawi ang lead ng Lakers. 2 basket ni Markkanen sa huling bahagi ng quarter ang nagbigay sa Utah ng abante. Muling nakuha ng Lakers ang lead sa second quarter matapos ang isang run na tinapos ng free throws ni Austin Reeves. Gayunpaman, sumagot ang Jazz ng malakas na run upang muling kontrolin ang laro bago ang halftime. Sa ikatlong quarter, naibaba ng Lakers ang lead matapos ang magkasunod na 3-pointers nina James at Reeves. Ngunit agad namang sumagot ang Utah na pinalawak muli ang kanilang lead matapos ang isang dominanteng run na pinangunahan nina Clarkson at John Collins. At sa huli, tinapos nila ang losing streak laban sa Lakers. Sa laban na ito, madami ang nakataya para sa Los Angeles Lakers kaya naman sa huli ay marami din ang nabigo. Susunod na makakaharap ng Utah Jazz ang Los Angeles Clippers sa kanilang huling laro bago ang All-Star break. Sa sumunod na laban naman, Golden State Warriors versus Dallas Mavericks. Sa first half ng laro, nagbigay si Steph Curry ng pass kay Jimmy Butler na naging viral sa social media. Si Curry ay may 5 puntos, 1 rebound, 3 assist at 1 steal sa kanyang unang 8 minuto ng paglalaro. Samantala si Butler na nasa kanyang pangatlong laro kasama ang Warriors ay may 4 na puntos, 1 rebound at 2 assist sa kanyang unang 9 na minuto ng laro. Kahit maaga pa, mukhang magandang karagdagan si Butler sa Warriors. Sa larong ito nagtrending din ang steal ni Curry kay Klay Thompson. May perpektong record sila matapos talunin ang Milwaukee Bucks at Chicago Bulls sa road games. Sa 2 larong iyon, may average si Butler na 22.5 points, 5.5 rebounds, 5.0 assists, and 2.5 steals per game with shooting percentage of 45.8 from the field. Nagkaroon ng pabago-bagong season ang Warriors. Sila ang pang-10 team sa Western Conference na may record na 27-26 in 53 games. Gayunpaman, 2 laro at kalahati lang ang pagitan nila mula kay James Harden at sa Los Angeles Clippers para sa pang-6 na pwesto. Matapos ang laban sa Dallas, may isa pang laro ang Warriors bago ang All-Star break kung saan bibisita sila sa Houston Rockets. Samantala, nasa ika-8 pwesto ang Mavericks na may record na 28-26 in 54 games. Ano sa tingin niyo mga kaibigan? Sa sumunod na balita. Habang si Kevin Durant ay sinasabing hindi interesado sa pagbabalik sa Golden State Warriors, hindi naman niya isinara ang posibilidad ng paglipat sa Miami Heat. Ayon sa ulat ni Brian Windhorst at Ramona Shelburne ng ESPN, sinabi ni Durant sa Phoenix Suns na wala siyang kagustuhang bumalik sa Golden State. Gayunpaman, naging open siya sa posibilidad na matrade sa Heat at pinag-isipan ng Miami ang isang ganap na naiibang hakbang bago ang trade deadline nitong Huwebes. Si Durant gayunpaman ay open sa paglalaro para sa Heat ayon sa mga source kaya't pinagdebatehan ng Miami kung dapat nilang tuluyang alisin ang Warriors sa usapan at itrade si Butler sa Phoenix kapalit ni Durant, isinulat ni Windhorst at Shelburne. Isang source mula sa Warriors ang nagsabi sa kanila na malamang ay ayaw nang bumalik ni Durant dahil sa parehong dahilan kung bakit siya umalis noon at na magiging isang F-circus ang Golden State kung bumalik siya. Si Durant ay may kontrata pa sa Suns hanggang sa susunod na season.
Naunang naiulat ni Windhorst na may antas ng pag-aalala tungkol sa hinaharap ni Durant, kaya't nagkaroon ng ideya na isama siya sa isang trade bago ang deadline. Sa kasalukuyang season, nag-a-average si Durant ng 26.9 points, 6.1 rebounds and 4.2 assists sa 39 na laro para sa Suns na kasalukuyang nasa ikasyam na pwesto sa Western Conference. Mananatili siyang sentro ng pag-asa ng team para sa playoffs. Ngunit kung natuloy ang trade, maaaring nagkaroon ng bahagyang pag-reset ang prangkisa sa pamamagitan ng pagkuha kay Butler. Sa halip, susubukan ni Butler na tulungan sina Stephen Curry at ang Warriors na makapasok sa playoffs, habang si Kevin Durant at ang Suns ay umaasang mapanatili ang kanilang pwesto sa itaas ng Golden State sa Western Conference standings. Samantala, aasa naman ang Miami Heat kina Andrew Wiggins at Kyle Anderson upang punan ang puwang na iniwan ni Butler. Speaking of Butler, sa pagdating ni Jimmy Butler, nadagdagan ng Golden State Warriors ang isang mahalagang piraso sa kanilang team at ang kanyang husay ay nagdulot ng malaking pagbabago sa kanilang laro. Siya ay patuloy na pinupuri ng kanyang mga kasama para sa kanyang trabaho, lalo na't ang Warriors ay nananatiling walang talo mula nang mapasama siya sa team. Gayunpaman, dahil si Jonathan Kuminga ay hindi pa nakakabawi mula sa kanyang injury, ang Warriors ay hindi pa kumpleto. Maraming tao ang nag-aabang kung paano magtutulungan sina Butler at Kuminga sa loob ng court at si Butler mismo ay naniniwala na ang kanilang tambalan ay magiging maayos. Sa tingin ko, marami kaming oras na maglalaro ng magkasama, sabi ni Butler sa panayam kay Anthony Slater ng The Athletic. Ang paniniwala ko ay mapapadali ko siya sa kanyang trabaho at gayon din siya sa akin. Ang isang player na kailangang bantayan ng kalaban ay siya. Sa depensa, mayroong karagdagang MF na may kakayahang mag-switch, humarang ng shots at tumakbo sa isang fast break. Ang estilo ng laro ni na Butler at Kuminga ay parehong opensa at depensa, kaya malamang na pagsamahin sila ng Warriors sa huling bahagi ng mga laro kung kailangan nilang makakuha ng mga simpleng puntos at defensive stops. Sa kabilang banda, sinabi ni Kuminga ang kanyang mga opinyon tungkol sa paglalaro kasama si Butler. Mabuti para sa amin, sabi ni Jonathan. Sa tingin ko, ito ay mahalaga para sa akin, lalo na dahil makakasama ko siya at matututunan ko ang tungkol sa ilan sa mga ginagawa niya. Naramdaman ko na ang aming estilo ng laro ay katulad. Bagamat may mga speculation na maaaring i-trade si Kuminga upang makuha si Butler, ang Warriors ay nakakuha ng mga trades para kina Andrew Wiggins, Dennis Schroeder at Kyle Anderson nang hindi isinama si Jonathan Kuminga sa transaksyon. Ang susunod na tanong ay kung kaya ng Warriors na i-resign si Kuminga, lalo na dahil pumirma na si Butler ng 2 taon na kontrata kasunod ng trade. Gayunpaman, nang tanungin kung gagawin nila ang lahat ng makakaya upang mapanatili si Kuminga, walang pag-aalinlangan si Joe Lacob ang may-ari ng Warriors. Walang alinlangan, sabi ni Lacob, 1%. Nagbibiro ka ba talaga? Gusto ko ang taong yon, mahal na mahal namin siya. Ang Warriors at si Kuminga ay hindi nagkasundo sa isang kontrata bago magsimula ang season, kaya magiging interesante kung paano magaganap ang mga negosasyon pagkatapos ng season. Dahil sa kanyang pinsala, magiging mahalaga kung paano siya maglalaro sa kanyang pagbabalik, lalo na kapag nagsisimula na ang pag-uusap tungkol sa kanyang bagong kontrata. Ano ang masasabi niyo mga kaibigan?